Bakit perfect time ngayon na maging VA o maging freelance bookkeeper kapag may gantong crisis? Alam natin yung buong mundo ngayon nangarag, eh, pero mas ngarag yung Pilipinas ngayon kasi sa sobrang mahal na ng gas, 'di ba? Pero bakit kapag may gantong nangyayari sa mundo, bakit ito yung pinaka the best to start na maging VA, na maging virtual worker? I-share ko yan dito sa episode natin ngayon. Shoutout po sa inyong lahat. Hi, kung ngayon lang pala tayo nagkita, ako nga pala si Kyle. May 4 na taon na po akong experience sa pagiging freelance bookkeeper, VA bookkeeper. At na-miss ko 'tong gawin. I miss you guys. Shoutout kay Josh. Talagang na-miss ko kayo. Hindi na ako nakakapag-live, eh. Hindi na nga ako nakakapag-upload ng content, eh. Kaya ngayon, kasi nakabakante ako, mag-usap-usap muna tayo ngayon, okey? Bakit sa tingin ko ito yung pinaka-perfect time, ito yung isa sa mga pinaka-the best time na maging VA bookkeeper. Ano sa tingin niyo? Comment din naman kayo diyan sa ibaba. Pero before ako magsimula, may ikukuwento muna ako sa inyo. Yun, kwentuhan muna tayo. Na-miss ko kayo guys, promise, legit. Na-miss kong magsalita dito. Nung nagsisimula na ako o yung tahakin, nagsimula na akong tatahakin yung VA bookkeeper, krisis din yun. Kasi it was pandemic. Nagsimula ako maging VA bookkeeper, aralin yung pagiging bookkeeper is year 2021. Year 2020 mga 2020 mga last quarter, pa-transition to 2021 first quarter. Krisis 'yun. Ang krisis nun pandemic, lahat ng tao nasa bahay. Lahat ng tao naghahanap ng opportunity na hindi na lumalabas ng bahay. Work from home ang trending nun. Alam niyo ang panahon nun pahirapan, 'di ba? Nag-panic buying yung mga tao, lahat ng maraming nawalan ng trabaho, maraming naapektuhan sa pandemic sa totoo lang, 'di ba? Pero dun din sa same wave na nangyari 4 years ago, dumami ang mga VA. Bakit? Because of every crisis, there's an opportunity. And yun ang pinakapunto ko ngayon dito sa ating episode na bakit kung gusto mo na magsimula o gusto mo mag-all in sa pagiging VA, bakit this is the right time for you to invest or for you to double tap the VA market. Disclaimer lang, hindi po ako nagbebenta dito, Wala po akong binebenta kahit ano dito. I-share ko lang po yung pinaniniwalaan ko. Okay, unang-unang rason kung bakit best time ngayon na maging VA. Unang-una, kumukuha kumukuha ang mga client or nag-a-outsource sila ng manpower from their country to our country because number one, it's efficient. Number two, it's cost effective. Now, dahil sa krisis, hindi lang yung bilihin natin yung nagmahalan, pati din yung bilihin nila. And paano nila ma-maintain o paano nila masu-sustain yung business nila? Maintaining their profit, maintaining their margin, na hindi nako-compensate yung service at saka manpower ng isang negosyo nila o yung back office nila. Siyempre, they have to outsource sa mas murang market na may high quality service. At Pilipino na yun. Tayo na yun. Doon tayo magaling. Kaya, masasuggest ko kung magsisimula ka man na maging VA ngayon, magsimula ka na. Kasi this is the right time. No? Kapag may crisis, may opportunity. Kasi,
Ako din, personal, ay bunga din ako ng krisis. Bunga din yung pagiging VA ko sa krisis. Kaso nga lang pandemic nga lang yun, hindi yun war. Ayos? Yan yung unang rason kung bakit magiging VA ka na, dapat mag-all-in ka na. Pangalawa, alam niyo nakikita ko na rin in the future na ang Pilipinas ay ay mag-a-adapt na rin ng virtual environment. Shoutout kay Smiley. Di ko po alam kung anong pangalan niyo. Drop niyo po yung first name niyo diyan para ma-shoutout ko po kayo. Nakikita ko na rin in the future, siguro 3 years from now, 4 years from now, some of the companies nag-a-adapt na rin ng ganito. But I can say that the Philippines is slowly transitioning to be an online-friendly country. Alam niyo sa ibang bansa, like sa US, you can pay your taxes via online ng napakadali ng process. You can, ano pa ba yung nagagawa nila online? Marami, yung government services, yung healthcare management, identification management. Yung Philippines right now is slowly transitioning to that kind of environment. Hindi pa lang siya laganap, napakamarami pa rin papel sa Pilipinas. Marami pa rin kailangang i-comply, marami pa rin kailangan na lakarin personal. Pero nakikita ko 3 years or 4 years from now, Philippines is one of the country na magiging paperless na. At hindi ka makakasabay at hindi mo magigets yung ah, pangyayari na yan o hindi mo magigets o makakasabay sa trend na yan kung hindi ka VA. Bakit? VA ang mga unang naka-experience ng innovation when it comes sa virtual environment. Alam niyo ba yon? Kapag VA ka, naniniwala ako na ikaw yung pinakaunang first hand na nakaka-experience ng mga innovation when it comes to technology and sa work productivity. Alam niyo bang, sige, bigyan niyo ako ng company na naggagamit ng monday.com dito sa Pilipinas. I-ratio niyo na lang sa gumagamit ng monday.com sa US. 'Di ba? Late tayo dito. Late tayo dito. At yung unang mga nakaka-experience sa innovation ng ibang bansa ay mga VA. Kaya walang ibang magbibigay dito ng innovation work environment na virtual. Tayo din naman na mga naging VA na. Tayo din naman. Kaya para sa akin kung gusto mo maging crisis-proof na career mo, makasabay ka na kahit na may AI, na kahit na may ano nang nangyayari sa mundo. Kapag alam mong magtrabaho online, alam mo yung pagiging VA, talagang hindi ka mauubusan ng trabaho. Kasi you know the drill You know paano gumana yung internet, ano yung mga tools na dapat mong gamitin, how to be productive. Alam mo yun eh. At hindi lahat ng mga Pilipinong negosyante na may mga ganong tools. Eh sino pa ba mag-i-introduce sa kanila ng ganon? Tayo na ng mga VA ng matagal na sa industriya o yung alam na natin kung anong ginagawa natin. Kaya this is the right, perfect time na maging VA ka. Kasi ako personal, hindi lang po US yung mga naging kliyente ko. May mga kliyente din po ako mga Pilipino, mga kaibigan kong negosyante. At naa-amaze sila every time na nag-introduce ako sa kanila ng automation, ng basic automation lang naman ng Zapier, ng accounting softwares. Kaya sabi ko sa nila, matagal na namin ginagawa yan, 4 years ago. Matagal nang inautomate sa US yan. At yung mga natutunan ko lang sa US ng mga innovations and technologies, ina-apply ko lang sa inyo. At hindi yan mahirap para sa akin. Na-amaze sila na may ganun pala, na mas napapadali yung trabaho nila, mas nag increase yung productivity nila. At nakatulong ka pa sa mga negosyanteng Pilipino para maging efficient sila. Kaya, kung gusto mo maging crisis-proof, personal sa karir mo, dapat maging VA ka. Maging part siya ng knowledge mo na, okay,
Mayroon palang gano'ng trabaho and I need to adapt. Yan yung pangalawang rason, okey? Yung unang rason is because in every crisis may opportunity, and one of the opportunity diyan is maging virtual worker. Pangalawa is to bring innovations in our country. Kasi nakikita ko in the future magiging virtual na rin 'tong Pilipinas. Pangatlong rason at yung pinakahuling rason na ibibigay at she-share ko sa inyo ngayong umaga na 'to. Sinong huhula? Shoutout kay Smiley. May pinsan ako sa UK, lahat ng transaction nila customers is online, 'di ba? Kasi online na kasi talaga ngayon ang mundo, eh. Pangatlong rason, bakit kailangan mong maging VA? In this crisis na mga panahon. Naging internationally competitive ako at naging competitive ako as a person at, na nalaman ko yung mga bagay na dapat kong malaman professionally. At naging competitive ako sa aking career at na-achieve ko yung mga dapat kong mga na-achieve is because I'm a VA. Kahit hindi mo muna i-after yung pera, yung, achievements, the fact na pinapasok mo yung pagiging VA, it makes you stand out sa masses. Hindi lahat ng tao alam ang pagiging VA. Hindi lahat ng tao nakakaintindi na may work from home. Hindi lahat ng tao nakakaintindi kung ano yung freelancer. Hindi lahat ng tao nakaka-gets nun. Kaya kapag ikaw nakagets na may ganong trabaho, ibang tao ka na. And it makes you stand out among the rest. Hindi ka na mahihirapan maghanap ng trabaho because you know you know, alam mo yung ginagawa mo. Alam mo yung mga bagay-bagay na paano gumagana sa internet. At hindi lahat ng tao nakakaintindi ng gano'n. Kaya kung gusto mo maging competitive personal sa career mo, mag-excel ka, maging VA ka. Kaya this is the best time na maging VA kayo. And sinishare ko 'to sa inyo because VA is just only the first step. There's still ways paano i-scale yung pagiging VA. Marami. Pero ino-open up ko lang sa isipan nyo, na you don't have to go to the actual country for you to earn dollars. You don't have to go out or something malayo sa pamilya mo to earn dollars. There are options. There's still options. You can still enjoy working from home or can enjoy time with your family nang hindi ka or nakaka-earn ka pa rin ng dollars. Possible yun. At hindi yun yung pinaka-end na end goal. Marami pa. Basta inopen up ko lang sa inyo na may VA, na may VA na opportunity. At kung gusto niyo pang malaman yung kwento ko when it comes sa pagiging freelance bookkeeper ko, meron po tayong free na ebook. I think you just have to click the link in my bio. Andun yung ebook nito. So, Freelance Bookkeeper Real Talk. Mga bagay na dapat mong malaman sa pagsisimula bilang isang freelance bookkeeper. Okay? May 3 na po akong ebook na na-publish. Check niyo lang po yung link na nasa bio ko. Libre lang po 'to. Hindi ko pero 'pag mag-hard copy, siyempre request na lang kayo, message na lang kayo. Pero yung soft copy nito, libre lang. Okay? Sana'y may natutunan kayo sa ating short episode ngayon. At kung nahihirapan ka man, kung ikaw man ay someone na nahihirapang pumasok sa pagiging VA, huwag kang mawalan ng pag-asa. Just want to tell you na
4 na taon na po akong freelance bookkeeper and recently lang ako na-hire ulit kasi nagpahinga ako ng ilang buwan. At alam niyo ba na-experience ko firsthand kung gaano na pala kahirap na ma-hire ngayon sa panahon na 'to. Talagang mahirap na. Kaya kapag na-hire ka na, may client ka na, love your client, love your work because sa panahon ngayon, it's a blessing na mabigyan ng trabaho. Okay? Huwag kayong mawalan ng pag-asa, mag-pray lang kayo, tsaka huwag kayong titigil na mag-scale, mag-aral palagi, at saka mag-execute. Because useless lang naman 'tong mga ginagawa nating pag-aaral, pakikinig, kung hindi tayo gagalaw. Nasa galaw pa rin yung bilang. Ayos? Okay, shoutout kay Coffee Finds. I love you guys at yun lang muna sa episode na 'to.